the complaint was for the crime of murder and theft against the two police officers, Police Officer Villanueva. You were referring, sir, about which cases? The one filed in June. Britannico case, Mr. Chair. Britannico case. So, does this mean na nag-request ng preliminary investigation ng ating respondents? Mr. Chair, it is a regularly filed case by the NBI as well as the father of the victim, Attorney Salvador Britannico and Karen Britannico, the spouse of the victim, against two police officers, Police Officer Villanueva and Joven, and two John Does, for the crime of murder and theft. And because the theory is that they carried out the killing and that the taking of the cell phone was just to hide the crime that they committed, that's why the crime that was charged is murder. The theft was dismissed. Later on, 2 years after, they filed another complaint for robbery with homicide against I think seven police officers. Sir, let's go back to the extrajudicial confession. Would you confirm that what happened at the NBI during that custodial investigation is already an extrajudicial confession? Yes, Mr. Chair. From the point of view of the DOJ, of the National Prosecution Service, of the prosecutor, ano po ba dapat ang gagawin nyo given the fact na merong valid extrajudicial confession? Based from the resolution, Mr. Chair, let's start from the date of the extrajudicial confession that the person is already at the office of the NBI. I wish to submit that with a valid extrajudicial confession, you will be able to establish outright the required amount of evidence that is probable cause. Am I correct? Yes, Mr. Chair. That's why the case was filed sometime October 2021 Wait for the a crime second. of murder. When did the admission at the NBI happen? According to Mr. Britannico, it was June 6, 2020. Why did it have to take until October of 2020? Mr. Chair, the second case was filed sometime 2022. The case that they filed was originally against 4 respondents only, Mr. Chair. Please pardon me for interrupting. I wish to be enlightened. No? My extrajudicial confession, Yes. executed June 6, 2020. The person of interest, if not the respondent, is already at the premises of the NBI. Mr. Chair, I think the NBI would be the best person to address that. Because what they filed is just against 4 respondents. And what the DOJ did was to file the case, the complaint that they filed. Would you know, sir, the date when the NBI forwarded the case to DOJ? I think around June 2020. June 2020, Mr. Britannico? Ma'am, just the sequence of events, Mr. Chair. The NBI first filed their case, which my father was also signatory. Doon lang po tayo sa first case. Yes, sir. yes. May 29 of 2020. So the very day when your brother was killed? May 29, 2020 po. So, 2020. yes, so about When did the incident happen? January 19, 2020. January 19. Opo. Alright. So na-file po yung case ng May 29, 2020. On June 5 po, Joven surrenders sa Iloilo. Tapos he was flown po to Manila, and on June 6, that was when po he was he was in NBI TAF po. And that's when he made the confession po to the NBI at the time. Alright. Balikan ko po si DOJ. This is actually an inquiry that
I wish you will impart to all of us. From the point of view of the fiscal, mayroon kang valid extrajudicial confession. You will agree with me if I would say that that is enough to establish probable cause, right? Mr. Chair, yes, if that is the fact, Mr. Chair. Unfortunately, the extrajudicial confession was not signed, and based on the records, there was no allegation that the extrajudicial confession was made with the assistance of a counsel for the respondent, the one making the Do you admission. confirm that Mr. Britannico, the extrajudicial confession was not signed? Hindi po pinarmahan, Madam Chair po. But it was made po with the NBI with the presence of a lawyer. It was done in the presence of the lawyer but it was not signed. At the time po, kasi ang sinasabi po, ang sinabi po ni NBI po at that time, hindi nila tatanggapin po yung confession ni Joven. So he was told po na hindi ka namin tatanggapin as a witness. And that is the reason why Joven did not sign the extrajudicial confession. Ganon po ang nangyari. How about when Joven surrendered with the DOJ? Hindi po siya Was it with the DOJ? Sa NBI po. Sa NBI po sa Iloilo ng June 5 po. Alright. Tapos, Was there ever a chance na ginawa ulit yung admission na yon during the second time that he appeared and surrendered with the Sa NBI? amin na lang po sa pamilya ng 2 beses po, on 2 separate instances on video po. But he did not also sign his affidavit, but he signed all documents po pertaining to his narration of events. Mr. Chair, I just want to manifest my frustration that the family had the chance already to secure a valid extrajudicial confession of guilt. However, I do understand what went wrong, why there was a delay in the filing, because lamentably speaking, Mr. Britannico, based on your narration, since it was not signed, that never ripened into a valid extrajudicial confession of guilt. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Jinky. Congressman, Mr. Chair, I was about to ask about similar questions with what was already okay. asked by Kong so Jinky. thank you, Congressman Kate Flores. Mr. Chair. Yes, Congresswoman Arlene Brosas. Yes, Mr. Chair, since we are on the topic of extrajudicial killings, Mr. Chair, pwede ko na ba i-present, Mr. Chair, yung ilan pang mga cases ng extrajudicial killings, Mr. Chair? Please continue. Yes, Mr. Chair, since nagbigay po ng copy yata ng pahayag yung mga dalawang pamilya po na narito, si Rosenda Lemita at si Lizelle Asuncion, ang asawa po ni Manny Asuncion at ang nanay ni Chay Asuncion, Lemita. Sila po yung mga biktima ng Bloody Sunday. Mr. Chair, siguro dahil meron namang copy yung mga colleagues natin, baka pwedeng direct questions na lang. I will direct my questions to the family, kay Nanay Enda. Tapos siguro magtanong na rin ako ng ilan sa ating mga resource speakers, Mr. Chair. Nanay Enda, okay lang po ba? Magandang gabi na po sa inyo, Nanay Enda. Maaari po ba ninyong sabihin ang inyong buong pangalan tapos tirahan dito po sa Quadcom? Magandang araw po sa lahat. At lubos po kaming nagpapasalamat sa House of Representatives na kami po ay binigyan ng pagkakataon na matugunan ang aming hinaing
upang mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa aking mga anak. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rosenda Limeta, taga Barangay Kalayo, Nasugbu, Batangas. Ina ni Chay Ibanghilista at biyanan ni Ariel Ibanghilista. Silang mag-asawa ay biktima ng badugong raid noong 7 ng Marso 2021 na mas kilala bilang Bloody Sunday Massacre o Coplan Asbal. Ang anokon si Chay ay membro ng ugnayan ng mamamayan laban sa pangwasak ng kalupaan at kalikasan ng Hacienda Looc o Umalpasca. Habang ang asawa niya ay mangingisda sa Kalayo, Nasugbu, Batangas. Sila ay mga kilalang organisador na inalay ang kanilang buong panahon para pagsilbihan ang masang api lalo sa Hacienda Looc. Ang mga mamayan po ng Hacienda Looc ay mayabong na ang kasaysayan ng pakikibaka upang itaguyod ang kanilang mga karapatan sa lupa laban sa mga serye ng mga land grabber na nagdulot ng malalang dilubyo sa komunidad. Malaki po ang naging papel ni Chay at Ariel para tulungan ang buong komunidad sa pagharap ng dilubyo na ito. Si Chay at si Ariel ay mga organisador ng Umalpasca upang ipaglaban ang karapatan ng mga mangingisda sa kanilang kahanapbuhay at mga magsasaka sa lupa. Nanguna sila sa iba't ibang pagkilos tulad ng mga barikada, protest rally, at dialogue sa mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila ng mga hirap at banta sa kanilang seguridad, patuloy nilang isinulong ang kanilang layunin. Noong Marso 7, 2021, mahigit kumulang sa 5:00 ng umaga, pumasok ang hindi bababa sa 5 pulis at militar sa bahay nila kung saan kasama nila ang 9 na tanggulang na anak nila. Nagising ang pamilya, pinadapa si Ariel at nilagyan ng posas. Pagkatapos kinaladkad ng mga pulis at militar si Ariel papunta sa kabilang bahay na nakita ng aking anak at kapatid ni Chay. Naiulat din ng mga kapitbahay na marami ang nakabantay na PNP at AFP sa compound ni na Chay at Ariel. At hindi pilit na hindi pinapalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Lumabas si Chay, humihingi ng saklolo habang sumisigaw ng tulong mga may sundalo. Pagkatapos nito ay kinaladkad din si Chay papunta sa bahay kung nasaan si Ariel. Pagdating ni Chay sa bahay, nakarinig ng halos 10 gunshots ang mga kapitbahay. Nakita ng aking apo, kanilang 10 taong gulang na anak, na pinatayo sa pader ang kanyang magulang at kinuhanan ng picture. Binaril at dugoan sa kabilang bahay. 6:00 ng umaga, noong dumating ang search warrant, kasama ang pagdating ng soko at iba pang pulis. Sobrang sakit at bigat para sa aking pamilya na mula pa lamang sa Hacienda Looc, bat-bat na kami ng mga harassment. Ang anak ko, si Eliza Limeta, ay inaresto noong 2014 at sinampahan ng gawang-gawang kaso ng anti-terror law. Hanggang ngayon, hinahabulan pa rin siya ng gawang-gawang kaso ng terrorism financing at itong ang kay Chay po ang pinakamabigat na siya ay patayin kasama ang kanyang asawa na si Ariel. Kaya kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagkait ng Department of Justice. Sa kabila ng kami po ay may supporting documents na sa investigasyon na ginawa ng NBI at CHR na nilabag ang karapatang mabuhay sila. Kaya sa araw na ito, pwede po bang ipakita ko sa inyo ang picture ng mga anak ko, Mr. Chair?
na ito at sa bawat araw na darating, hindi kami titigil sa panawagan ng hustisya para sa aking mga anak na si Chay at Ariel. At para sa lahat ng biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyong Rodrigo Duterte. Hanggat may nananawagan, hanggat may lumalaban, hindi kailan magtatagumpay ang panunupil at pagkitil ng buhay. Maraming salamat po at sana po makamit po namin ang tamang hustisya para po sa mga anak namin at para na rin po sa mga iba pang biktima ng extrajudicial killing. Maraming pong salamat. Salamat po. Thank you, Yes, Mr. Chair. please proceed, Congresswoman Bro. Yes, Mr. Chair. Tatanungin ko lang si Nanay Enda ng ilang mga katanungan, Mr. Chair. Nanay Enda, kamusta po si Raymark ngayon? Yung mga anak, di ba, yung isang anak, no? Na, kamusta siya? Kasi siya ang nakakita ng pangyayari. Ngayon po, nasa trauma pa rin po ang bata na kapag po pinag-uusapan ang kanyang magulang, nadagalit po siya kay Presidente Rodrigo Duterte dahil yung po raw ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kasi tumulog po kayo dito sa Quadcom, di ba? Ibig sabihin, ano po yung nangyari? Kung nagkaroon ng kaso, saan nyo ito dinulog, saan-saan kayo nagpunta para dito sa paghahanap ng hustisya sa inyong anak? File po kami ng kaso sa Department of Justice at sa DOJ po. At naka-enclose po doon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, DID, at ang investigasyon po din ng Commission on Human Rights. Ano pong nangyari doon sa kaso na dinulog ninyo? Kasamang palad po, na-dismiss po yung kaso. So, bakit po kayo ngayon nandito sa Quadcom? Kami po ay humihingi dito sa Quadcom na baka po sila ang makakatulong sa amin na magkaroon ng hustisya ang pagpatay sa aking mga anak na ipinagpit po ng Department of Justice. Thank you, Nanay Enda. Nanay Enda, siguro yung next question ko dun siguro sa legal counsel, no? Ng mga biktima ng EJK, whether drug-related or activist-related. Familiar po dito si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, baka pwedeng, ano yung masasabi ninyo dito sa mga modus operandi? Gusto ko kasing malaman ano yung connection ng parang war on drugs ito, pero war on dissent din, di ba? Ganyan yung itsura, Mr. Chair. So, what can you say about the modus operandi of this EJ case committed by state forces? And I believe yun din yung problema ng kay Mr. Britannico, no? Na state forces and parang may impunity na nangyari habang sila ay nasa posisyon, Mr. Chair. So, I would like to ask the opinion of Attorney Christina Conti. Yes, thank you, Mr. Chair. As I shared in one of the previous sessions of the Quadcom, there are generally 3 steps in this campaign. First, vilification. You identify an enemy. In the case of drugs, they would say that these people are connected to the drug trade. In the case of activists, they would say that these are communists and therefore terrorists, criminals. After that, the operation would be conducted by possibly police officers or agents of state agents. The circumstances are similar actually in both drug-related killings and in activist killings. Nanlaban is a common narrative where planting of evidence or of drugs is common. Second, the killings would be conducted under the cloak of night, under the cloak of darkness, and they would ensure that there are no witnesses to the killings. However, openly it would be as brazen as possible, meaning there would be others surrounding the location, but separated from the incident, or ilalayo po ng konti yung posibleng maging witness, pero malapit pa rin para ikakatakot ng lahat. At
Pangatlo, the third step would be absolution. Either poor or no investigation at all into the killings. And in both cases of the Britannico murder and in the case of the Bloody Sunday murders, that's obvious. The cases are stalled. And in the case of Britannico, even if there are charges already pending, hindi nga po nila mahuli yung may kasalanan. Lalo na po dito, yung police, active duty pa rin. Thank you, Attorney. Attorney, para kasing series of operations conducted, tas mass application, issuance of search warrants. Itong Bloody Sunday, prior to the operations, 42 out of 63 search warrant applications in Manila RTC were granted. Ito po yung kanina na introduction ko ng speech, kaugnay dito sa Bloody Sunday. Tapos, meanwhile, 4 out of 9 search warrant applications were also granted in our Antipolo RTC. How is this possible? What is the process involved para kasing mass manufacturing of search warrants, no? Seemingly, merong search warrant factory, Mr. Chair. So, yun po yung tanong ko. Siguro, baka pwede rin tayong magtanong kay sa legal counsel ng NUPL, si Attorney Julian Oliva. Yes, Madam Chair. Actually, merong circular yung Supreme Court allowing the executive judges ng Quezon City and Manila to approve or issue search warrants applicable in the whole country, no? Ibig sabihin, kahit sa Mindanao i-apply, execute yung search warrant, pwede niyang i-apply yan sa executive judges ng Quezon City, RTC, at o kaya ng Manila RTC. Ito ngayon ginamit. Nung nauso kasi, ang paborito nilang applyan ng search warrant dati ay yung executive judge ng Quezon City. Nung marami ng mga search warrant na in-issue nung executive judge ng Quezon City, bali at saka na baliktad dyan o in-invalidate dyan ng mga korte, ang ginawa nilang sampahan ng search warrant ay yung executive judge ng Manila. Kaya doon sinampa yung napakaraming search warrant, application for search warrant. Sinabi nga, mahigit napakaraming din na sinampa sa executive judge ng Manila. Ang ginawa ng executive judge ng Manila, dinistribute to sa mga vice executive judge. Ang nangyari, sa napakaraming application for search warrant na sinampa, halos ilan lang yung mga witnesses, no? Pare-pareho yung sinasabi. Kaya may mga search warrant na dinismiss at saka may mga search warrant na inapprove, no, at na-issue. Parang ganun yung ginagawa ng para maging legalize yung gagawin nilang operation. Nag-a-apply muna sa search warrant, kumukuha ng mga bayarang witnesses o mga nagbibigay ng mga perjured testimony para mag-apply ng search warrant. Bali, ganun yung nangyari doon sa mga operations ng police. Thank you, Lalo Chair. sa Bloody Sunday. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may add. Yes, Attorney Chrissy would like to. Yes. As regards this policy, just in addition, Mr. Chair, I'd like to share that the issuance of a search warrant goes through the judge. Una po muna kukumbisihin ng mga pulis yung judge na mag-issue ng search warrant at yung judge ay dapat aralin yung ebidensya na ipapakita sa kanya bago siya papayag o makukumbising mag-issue ng search warrant. Ito pong 2 stages na ito, nagkakaroon po ng anomalya as shared. We've had several cases where the warrants issued were eventually questioned and overturned. Meaning, sa sinasabi po ni Attorney Oliva na itong search warrant ang nagiging dahilan para pumasok ng bahay. If invalidated, the issuance of the search warrant,
magiging fruit of the poisonous tree ang succeeding operation. Meaning, wala silang dahilan para pumasok. At yung pagpatay ay clearly out of line, the implementation. Ang unang stage po niyan ay yung pagpapaniwala na merong ebidensya. At dyan laging sabit po ang pulis dahil nag-iimbento po sila ng mga kwento. Pangalawa, ang posible pong sumabit ay yung judge na hindi po nagtatanong ng tinatawag na searching or probing questions resulting in answers. Kaya dito naman po yung issue at concern namin kay Judge Villavert ng Quezon City. Thank you. I remember, nakita ko po, Mr. Chair, before sa isang picture na nag-meeting si Devote Sinas at saka si Cecilia Villavert, Quezon City Executive Judge, just before this happened, nung itong mga sunod-sunod na pagpatay din, Mr. Chair. I don't know kung ano yung kanilang pinag-usapan, but then I've seen a picture of them together talking. Anyway, all of this transpired under the term of then PNP Chief Debold Sinas at yung former head of PNP CIDG Regional Field Unit in Region 4A, si Lito Patay. Familiar names, familiar faces, Mr. Chair. Kasi kung ano yung sa EJK, yun din yung sa war on drugs, ito rin yung sa war on dissent. So, what was their role in the mass application and approval of the search warrants that were used for conducting these bloody operations? So, tingin ko kailangan talaga natin, Mr. Chair, at the proper time ipatawag ang mga involved dito. And even siguro yung kakayanin natin na usapin dito sa issue ng mga search warrants by executive judges. Ano, Mr. Chair? But anyway, Mr. Chair, yung mismong tagapagpatupad ng war on drugs bilang PNP chief. Tapos yung Davao Boys na pinadala noon sa batasan, maraming namatay sa war on drugs nung panahon na yon. Involved din talaga sa pagpatay sa mga aktivista sa Bloody Sunday Massacre, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, I would like to ask siguro si Dr. Fortun, kaugnay po sa case ni Chay, yung binabanggit po ng nanay ni Chay, si Nanay Enda, particular po sa kanilang, siguro yung records po ng findings, I believe kayo po yung tingin, no? Sa bangkay ng namatay sa Bloody Sunday. Tama po ba? Yes, Mr. Chair, I actually saw all 9. Plus one more victim. Actually, Mr. Danny Miguel, I would count him among his deaths because he was the one facilitating the autopsies and then he himself was ambushed and killed within the same month. And so I have all the 10 cases, the record with me now. And if you would have a particular... Yes, Mr. Chair. Papadescribe ko lang po sana, Doc, yung record ng findings on Chay and Ariel Evangelista. Particularly yung, kasi ang sinabi po sa PNP autopsy, they just said cause of death was gunshot wounds to the body. Ganun po kasimple ang sinabi. Ano pong masasabi ninyo doon sa ganong ang cause of death lang ay ganito? I found the spouses, Ariel Evangelista and Ana Maria Evangelista. The bodies were examined, previously examined. I would not count that as an autopsy because in both of them, there was just an anterior midline incision. There was partial internal examination. Anyway, since I saw the bodies, typically they sustained gunshot wounds. Then the first thing I would do is ask for X-rays. So they underwent X-rays in PGH. So I have those. I was able to recover some bullets, which eventually I turned over to NBI because they asked for them. Both cases had multiple gunshot wounds. For Mr. Ariel Evangelista, I identified 2 in the chest. And then there were
gunshot wounds to the right upper extremity, right arm. And this is what I was saying earlier about consistency with defense. Same with Ana Maris Evangelista. She sustained, I believe, at least 2 gunshot wounds to the chest, another one in the abdomen, and then also gunshot wounds to the upper extremities, which would again be consistent with defense type injuries. So in a nutshell, those are the summaries, but I have all the documentation, the pictures, the diagrams for all of these cases. Thank you, Mr. Chair. Doc, meron pa akong tanong. Pag sinabing COD, ano naman yung MOD? Doc, doon sa cause of death answers the question of why person died, and this would be the injuries. It's not just a matter of like in what PNP typically does is they just zero in on cause of, and then if they say multiple gunshots wounds to the trunk, that is not what forensic pathology is all about. We go beyond that. Like for instance, of all the injuries, which is most fatal, can you say possible sequence? Can you, as I mentioned earlier, can you reconstruct how they were shot, and so on? What are the internal injuries? So you got shot in the chest. What did the bullets hit? When you say manner of death, this refers to how the person was killed. And the most common would be natural causes, which is due to disease. So whatever is not due to disease, like there's violence, this is unnatural. And in this case, I classify them as homicide because that is as far as we would go. You might say this is murder, but that is a legal term. But we do not use murder. In the death certificate, it's just homicide. Meaning, death was due to the action or actions of another person. Thank you, Mr. Chair. Another question po doon sa binanggit nyo kanina yung gunshot, diba, na sa findings po sa gunshot residue sa GSR, kina Chay at Ariel. For the record, Mr. Chair, merong 2 conflicting chemistry reports ayon sa AO35, SIT. Una, both hands ni Chay ang positive, tas negative for Ariel. Yung pangalawang chem report, baliktad, yung kamay ni Ariel, ni Ariel, ang positive at yung kay Chay ang negative. In your experience, Doc, no, what could have happened? Bakit may mga ganitong conflicting results? Since the supposed gunshot residues were done in the Philippines, I am guessing these are what you would call the paraffin tests, which is actually a very outdated test. Originally, it started in 1931. As early as the 1960s, the international community decided it does not distinguish a shooter from a non-shooter, and therefore it is junk. But still, the Philippines in the 21st century, our police still insist on the paraffin test. If they say this is positive or negative, one major drawback of this test is it is not even reproducible. You cannot even document the positivity or negativity because it's supposed to be a very subjective color change. So nobody else in the world with forensic science, updated forensic science, uses the paraffin test. Only in the Philippines. Thank you, Mr. Chair. So inconclusive ito. Definitely inconclusive. Kaya po ba nating malaman kung sino yung perpetrator sa isang killing? Tapos ano yung mga paraan para ma-determine yung identity of the perpetrator? Listening in on the painful Britannico case earlier and that of Mr. Mueller, I was thinking that, each shooting leaves a wealth of physical evidence. And, but unfortunately in the Philippines, that is not pursued. We do not have a real CSI. Every fired gun would leaves a lot of
physical evidence. Like for instance, at the scene, if you have a semi-automatic pistol, the casing would be left there. And then the bullet would pass through objects, including the body, and it would leave a track or wounds in the body. If it stays in the body, does not exit, it has to be recovered. If it exits, it impacts another location, and you have to identify, recover it. If a body is hit and you're still alive when you're shot, not dead, then you have blood spatter, and that can also be analyzed. And then all those things, even tire track marks, fingerprints, and so on, there are ways to identify people, to connect shooting with a particular gun, with a particular shooting. But this is physical evidence. And again, in the Philippines, we hardly consider physical evidence, and that's why we have to resort to statements. And there are weaknesses in statements, but physical evidence is subjective. There's science in it. Yes, thank you, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, ibigay ko na kay Kong Raul yung pag-question naman sa next witness na kasama natin dito, si Ms. Lizelle Asuncion. Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. Yes, you have 10 minutes, Congressman Raul Manuel. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi po sa lahat. Since meron din po tayong isa pang kamag-anak ng naging biktima din po ng Bloody Sunday Massacre, I will direct first my series of questions sa kanya. Mr. Chair, we have here si Ms. Lizelle Asuncion. Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Lizelle Asuncion, ang ulilang asawa ni Manuel Asuncion at 50 taong gulang. Mr. Chair, kayo po ang muli po asawa ni Emmanuel o ni Manny Asuncion. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, saan po kayo nakatira? Sa Rosario, Cavite po, Mr. Chair. Tama po ba na nangyari po ang pagpatay kay Manny Asuncion noong March 7, 2021? Yes po, Mr. Chair. Kayo po, Ma'am Lizelle, nasaan po kayo noong araw na iyon? Mr. Chair, nasa Workers Assistance Center po kami or WAC Satellite Office po na matatagpuan po sa Block 2, Lot 5, Lawrenceville Subdivision sa Dasmariñas, Cavite po. Bakit po kayo nasa lugar na iyon po ba ay bahay po ninyo? Doon po talaga kayo nakatira? Hindi po, Mr. Chair. So bakit po nandoon po kayo sa Workers Assistance Center? Doon po kami tumutuloy noon dahil nag-aayos po kami ng relief operations dahil panahon po yun ng pandemya. At naghahanda rin po kami noon para sa papalapit na International Working Women's Day sa March 8 po. Tama po ba na yung nangyari ay ito po March 7, madaling araw? Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari po bang ilahad mula po sa perspective ni Ma'am Lizelle, ano po ang nangyari noong madaling araw ng March 7, 2021? Yes po, Mr. Chair. Nakaupo po kami noon sa gilid ng higaan ng foam. Nakalatag po siya sa sahig. Niyakap ako para protektahan ako at saka po pumasok ang mga kapulisan. Sumisigaw po sila na dapa-dapa. Nakita ko po na naka-uniforme po sila at may mga baril po sila. Naka-camouflage po. At may mga patches ng PNP Rizal at PNP Laguna po yung kanilang mga damit. Sila po ay naka-ski mask po. Pero saan po nilang binuksan yung gate at pinto ng office namin. Pagkatapos po, inadyakan po nila yung pintuan namin sa second floor. Mr. Chair, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong makumpirma mula kay Ms. Lizelle. Nabanggit po ninyo na may nakita kayong patch ng
PNP Rizal tsaka PNP Laguna doon po sa suot ng mga pulis na lumusob sa Workers Assistance Center. Tama po ba yun? Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, sa pagkakaalala po ni Ma'am Lizelle, ilan po yung mga pumasok sa kwarto kung nasaan po kayo ni Manny Asuncion? Mr. Chair, 6 po sila at marami pa pong iba sa pasilyo. Lahat po sila ay nakasuot ng ski mask o bonnet kaya po matalang po yung kita. Ibig sabihin po, Ma'am Lizelle, kung kakayanin po natin makapagpatuloy, nabagit po ninyo merong 6 na pumasok. Ibig sabihin po, dahil may takip yung mga muka, Yes po, wala po ni isa na nakita po ninyo yung mga muka nila. Wala po. Pero sigurado po kayo doon sa nakita ninyong patch ng PNP sa kanilang mga suot. Yes po, Mr. Chair. Mr. Chair, liban sa nakita ninyo na merong patch ng PNP Rizal tsaka PNP Laguna, meron pa po ba kayong ibang nakitang identifier o parang kakaiba sa kanilang mga suot? Yes po, Mr. Chair. Ano po iyon, Ma'am Lizelle? Halimbawa po sa kanila po bang, yung mga nameplate po ba nila? Kita po ba yung Hindi nameplate? po, Mr. Chair, nakatakip po yung kanilang nameplate. May isa pong lalaki na galit po doon. Gusto na pong barilin si Manny. So Mr. Chair, lahat po sila, yung mga nameplate po nila ay may takip po yun lahat. Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nakalagay na takip? Wala po yung nakaano po dito sa nameplate po nila. Mr. Chair, pagkatapos kayong padapain, ano pa yung ginawa ng mga pulis na pumasok sa kwarto? Habang po pinadadapa po kami, si Manny po ay nakita kong nakadapa po siya sa may hagdan habang ako naman po ay kinaladkad ng 4 na pulis pababa sa kusina. Bago hinila pababa, nakita ko pong duguan na nakatutok ang baril sa likod niya habang kinakaladkad po ako at narinig ko po yung sigaw ni Manny. Mga tao rin po kami. Mr. Chair, sa usapin naman po ng search warrant, nagtanong din po ba kayo o si Manny Asuncion kung merong search warrant na dala o pinakita yung mga pulis? Opo. Tapos yun, meron po ba silang nilabas o pinakita ang search warrant? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, pagkatapos ng mga nangyari so far na pinadapa tapos kinaladkad din si Manny Asuncion, saan po kayo nun dinala ng pulis? Inilabas po nila ako sa bahay. Nakarinig na po ako ng putok mula sa itaas kung saan naiwan po si Manny, Mr. Chair. Napapikit na lang po ako sa sarili ko at sinasabi ko pong pinatay na po nila ang aking asawa. Paano po ninyo nasabi na nung narinig po ninyo yung mga putok ng baril ay yun po ninyo yun na yung signal na napatay na po si Manny Asuncion? Yes po, Mr. Chair, kasi po nakita ko mismo na walang kalaban-laban si Manny sa mga pulis. Kasi po, mataba po siya at hindi na ganong kaliksi. Hindi niya kayang lumaban o tumakas po. Nakarestrain po talaga si Manny at marami yung mga pulis na nakatutok ang baril sa kanya. Mr. Chair, tanong po natin kay Ms. Lizelle, nung panahon po ba na iyon, armado po ba si Manny Asuncion? Hindi po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po bang pinagmamayari ang armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Sa buong pagkakakilala po ninyo, ay meron po bang pagkakataon na nagmay-ari po ng baril o kahit anong armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Halos hindi na po kami makabili ng bigas o mga kailanganin po namin. Kaya po hindi po ganun tipong bibili si Manny na may-ari ng baril.
Mr. Chair, matanong na lang din po natin kay Ma'am Lizelle. Kayo po, Ma'am Lizelle, meron din po ba kayong pinagmamayari ang armas o baril? Wala po, Mr. Chair. Sa buong buhay po ninyo, may pagkakataon po ba na kayo din ay nagmayari ng armas? Wala po. Hindi po, Mr. Chair. Kailan na po yung parang, siguro kung may pagkakataon po na nakalapit po kayo sa kahit anong armas, may ganun po bang pagkakataon sa buhay ninyo? Mr. Chair, sa totoo lang po, nung unang dinumog kami ng mga pulis, first time ko po makakita ng mga baril na malapitan po. Mr. Chair, kung babalik po doon sa naging insidente, may nakita po ba kayong kakaiba sa mga pulis na involved dun sa insidente? Yes po, Mr. Chair. Yan ka pong sinasabi nung una. May isang maliit na pulis, nagigil po, napatayin si Manny. Sa kwarto pa lang po, halos kalapitin niya na yung gatilyo, yung kamay, yung daliri na kasuot po sa trigil. Parang po. Pasensya na po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, sobrang trauma po ako pag nakakita po ng pulis. Sige, Mr. Chair, sa punto pong ito, naunawaan po natin ang nararamdaman po ni Ms. Lizelle Asuncion na hindi po natin ninanais na parang ma-relieve po sa kanya yung insidente. Kaya at this point, Mr. Chair, I would redirect my questions muna sa iba pa nating resource persons regarding the details habang bibigyan po natin ng time si Ms. Lizelle Asuncion po na po muna ma-regain po yung kanyang Sige, okay. composure. You have 3 more minutes, Thank you. Congressman Raul. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair,